scared of your throne, where would I be? Talagang hanggang ngayon hinahina pa ako. Mag-microphone ka para may Parang galing ako sa... Hindi ko malaman kasi parang himatay ako na natulog ako ng napakahaba. Ganito nangyari. Si Pastora, yung preaching na dumating dun sa renounce. And then tinitigan ko siya, agree ako ng agree. Tapos dumating yung point, sabi niya kung ano may nag-commit ka man sa adultery. Talagang sabi ko, Lord, ang lang at saka Panginoon talagang nag-uusap. Sabi ko, Lord, wala naman ako maitatago sa'yo. Sabi ko, hindi man alam ng iba, Lord, ikaw ang nakakaalam ng buhay ko na ano man ang nagawa ko, kasalanan sa'yo, Lord. Kaya God, sa mga oras na to, sabi ko, Panginoon, nananampalataya ako sa sinasabi ni Pastor at sinusunod ko, Lord, ang salita mo na, Lord, na ipagkakaloob ko sa iyong puso ko, ang buhay ko, binibigay ko sa iyo. Right now, Lord, handa ako, Panginoon. And then, sa time na yun, tinitigan ko si Pastora, tapos parang nahimatay ako, natulog talaga, antok ako hanggang sa, yun, hindi ko na namalayan, parang nakita ko yung katawan ko, nahiwalay ako sa katawan ko, nakita ko pa na nasa upan ako na umalis yung ano ko, hindi ko ma-explain bakit, ano mo nakikita ko yung katawan ko, and then, pagmulat ko, pagtayo ko, nakaitim ako damit, ay napakaitim ko, tapos pagtingala ko, napakataas na bundok at kulay itim. At sa paligid ko, napakaitim ng mga kasama ko, napakasakit ng dito ko kasi may humahawak sa akin. Sabi sa akin, sige, pag umapa ka dyan, merong mga basag na bote, maano raw ako, masusugatan. Sabi, hindi ka makakapunta sa tuktok ng burol na yan. Sabi ko, paano ako nito makakalis? Hanggang sa, hindi talaga ako makakilos kasi may hinahawakan nila ako. Tsaka, hindi ko makita ng sarili ko kasi kulay itim na ako. Nakakaitim na rin ako, ba't makasama ko? Hanggang sa pagtingala ko ulit, merong kamay na, yung damit niya hanggang dito, kulay puti, tapos napakalaki. Sabi niya, gumapit ka. Hanggang sa tinaas ko yung kamay ko, tapos sumawa ako, tapos naramdaman ko talagang, hindi ba lang ako nasugatan doon sa mga buti, doon sa hagdanan na yun. Pagdating ko doon, talagang, yung tuktok ng burol, akala natin, ano yun, napakatulis. Pagdating ko doon, napakalapad. At saka, Bermuda grass pala yun. Pinahiga ko doon, at saka napakaraming bata na nakakulay puti. Giniling-giling ako doon nila. Kumbaga sa tinapay, minasa-masa nila ako doon. Hanggang sa sabi sa akin, sabi ko sa ulo ko, sabi ako si Jesus, si Jesus. Hanggang sa talagang hindi ako makahinga. Parang may pumipigil talaga sa loob ng katawan ko, sabi si Jesus. Nung sumigaw ako, Jesus, sabi niya, anak, mahal na mahal kita. Sabi ko, kumain ka muna dahil pagod na pagod ka. Ang pinakain sa akin, ang tinapay na bilog na may guwit sa kita, kulay puti. Nang kinain ko yun, napakasarap, Panginoon, sa piling mo, Lord. Talagang naranasan mo. Talagang dinala ako sa Panginoon sa presensya na. Talagang napakabuti na sabi ng God. Huli na, hanggang ngayon, hindi ako makatulog. Pag nag-inisa ako, natutulala ako, Lord, totoo ba yun? Nakita ba kasi nakasama na ba kita? Sabi ng Lord, anak, hindi pa huli ang lahat. Sinabi ko sa'yo, di ba, sa kamay ko, hindi maagaw nag-aaway kahit kailan. Sa pagkaligod mo sa akin, anak, kasama mo pa rin ako. Pakabuti talaga ng Lord dahil lumayo man ako sa pamilya ko, pumunta man ako sa ibang lugar, nakakapag-fellowship pa rin ako. Maraming pastor ang nagpa-promise sa akin na dahil sa ikaw ay nananampalataya ang mga problema mo sa pamilya mo, inaayos ng God. Ang mama mo, ang kapatid mo, hinihipo na ang puso, lahat kakalimutan ang ginawa mo, ano man sakit sa puso mo. Kailangan ikaw mismo ang magpatawad na kaya napakabuti ng God. Pagdating, tapos doon sa bundok na ako, hanggang sa talagang pinagiling-giling ako doon ng mga bata na nakakulay puti. And then, sabi sa akin, Jesus, anak, ako si Jesus, kamay ko to, anak. Sabi, lalagay ko to sa may tiyan mo. Tapos paglagay niya, may parang apoy na pumasok sa tiyan ko. Tapos yun, talagang nakita ko talaga physical, nakita ko, hindi ako nananaginip sa mga oras na yun. May lumabas sa akin na napakalaking kulay itim dito, 3 tao na napakaitim, na talagang napakasakit talaga na lumabas nila, parang sugat, parang mga
kinarak ng mga matatalim na kutsilyo sa buhay ko, inalis talagang hinang-hina ako hanggang ngayon ramdam na ramdam ko physical ang kahinaan. Hindi ko alam, sabi ko, saan ba ako nanggaling? Bakit ganitong nararamdaman ko? Hinang-hina ako, kumakain naman ako ng marami. Hanggang sa pagdating ko doon sa bundok na yun, umalis yung tatlong napakalaking tao na madidilim. Talagang, tapos pinatayo ako, sabi ko, nasaan ako? Tapos biglang umihip ang hangin, nililak sa kalangitan. Ay, naranasan mo, hindi na makit ng ganito, lumulutang ako. Sa perlas, sa kulay perlas na mga bato, ako dumaraan, hindi ako tumatapos, hindi ko nararamdaman mag-march ako, hindi. Lumulutang ang pakiramdam ko talaga, lumulutang ako talaga. Tapos nakita ko ang napakalaking gate na kulay gold. Tapos kayo, kasama ko, sumunod kayo, sabi ko, oh, sila rin, iniyon ang hangin, pero kayo tuloy-tuloy din sa pinakamalaki at pinakamagandang bahay na puro ginto. Dinala ko sa isang bodega. Sabi, dito ka muna. Pagdating doon, pinahiga ako. Tinakis-takisan ng mga daliri ko, ang katawan ko hanggang sa mukha. Habang hawak ako ni Jesus sa ulo. Tapos sabi sa aking anak, inaalis kong dati mong laman. Pinapalitan ko ng bago, napakaganda anak at napakalinis. Dinilinis kita ng banal mong dugo at pinapalitan ko ng laman ko. At sabi niya, anak, mahal na mahal kita ko sa isip ko, walang nagmamahal sa'yo. And Lord, di na ako nagmamahal sa'yo. Lord, thank you so much for sinabi ni Lord. Napakabuti talaga ng Panginoon sa buhay ko. At pag galing ko doon sa budiga, dinala na ako doon kung nasan kayo doon sa kalangitan, nasa trono ng Panginoon. Pagdating doon, nag-worship ako, sabi sa anghel, may inutusan siya na napakalaking anghel, sabi kunin po ang aklat ng buhay. Napakalaki ng aklat ng buhay, hallelujah! Hindi ko halos mayakap yung aklat ng buhay na yun. Tapos sabi niya, nakikita mo ba ang pangalan mo, Fidna? Simula ngayon, isusulat ko ulit Giselle, pero naamoy ka pang Peter na kaya, Lord, thank you. Hallelujah! Talagang napakabuti ng ganun din, hindi ko mamaayos sa kabutihan ko sa akin. Tuloy talaga na inihayaan na makuha ko ng kaawan. Talagang binago ako ni God, spiritually, physically. Tapos sabi ng Lord sa akin, hindi kayo mag-worship tayo, nag-worship tayo doon, hanggang sa marami nagkakantahan tayo. Tapos sabi ng God, anak, nakikita mo yung lupa, tumingin ka doon, Lord. Ikaw yun, di ba, nagtatamburin ka? Lord, ako nga yun, ako yun, Lord. Di ba gumagano ko yun, Lord? Ako yun, di ba nag-pray ka? Di ba prayer mo ka sa akin? Pero sabi ng God, ano man ang nawala sa ina-anointing ko, ibabalik ko yung try ko na sige, tumanong ka anak, pupunuin kita ng kagalakan. Tapos pinahiga niya ulit ako, maraming beses ako pinahiga ng God. Dinukot niya yung puso ko, pinakita sa akin na ang pakaitim, hindi dugo itim ang puso ko. Sabi niya, anak, galing sa kapangyari yung pag-ibig ko sa'yo, galing mismo sa kamay ng God. Punuin ka siya ng pusong puting-put at palinis, loob at labas, dinagay sa puso ko, no, anak? Puno ka ngayon ng kagalakan, ng kapayapaan, ng kasiyahan na nagbigay. Kaya sabihin mo, nakasip ko, tulog ko yan mo. Talagang napakabuti mo mga ito. So, nakita mo niya sa akin, di ba? Yung mga kapatid mo, mga tumalikod sa akin, hindi akong papayag na hindi sila lahat nanunumbalik. At sa kaliwa ko naman, yung mga tsahin mo na nakakilala na sa akin, ibabalik ko yan sa bahay nyo dito. Lord, thank you, God. Thank you so much talaga, Panginoon, Lord, na hindi nasasayang ang mga prayers namin. Tapos sabi ng God, sige, si Pastor nandun, lahat kayo nandun, nag-worship kayo, pero hindi ko kilala ang mga pangalan nyo, mga kukala, kasama ko sa langit. Si Pastor niya, sabi niya, bawat sasabihin ni Pastora, at ni Pastor galing sa akin yung anak, maniwala ka, sabihin ko sila, kaya sabi ko, maniwala kayo dyan, sabi ni Pastor Palapichin, ang prodigal, sabi ko, ako yun na Jesus, Lord, ano, nang balik na ako. Pinatawad na nila ng kamalian ko, ang kasalanan ko, nagsiwala ako sa kanyang mga kautos ng kaya, Lord, salamat, Panginoon, salamat, magpapasalamat ako sa God. Tapos pagkatapos, pagod ako, hinihingan ako,
kailangan kong maapo, hindi ko ma-express na walang kapaguran ako. Gusto ko umawit ng umawit ng umawit, sumayaw ng sumayaw. At kung ako sasabihin ni Jesus, sabihin ko na, i-announce ko na, sabihin ko na habang nasa heaven pa ako, pagdating ko sa lupa, naka-record na ang lahat-lahat ng ginawa ko sa heaven ng mga oras na yun. Sabi ko pa, Pastor, kasi na ako sabi sa'yo, Panginoon sa akin, sabihin mo, Pastor, sabihin mo, Pastora. Tapos, natulog na naman ako ng, si Pastor nakita ko na, at saka yung Pastora na isa-isa, nag-alay sa mga kasama ko sa langit. Kayo nga yun, hindi ko kayo nakilala. Nahihimatay na naman ako, natutulog na naman ako. Every time na magsasabi ako, yes, Lord, natutulog na naman ako. Tapos pagising ko na lang, masabi ni God, anak, tumingin ka sa harapan mo. Napakalaki Christmas tree. Kulay green, meron ng ilaw. At napakarami. Galing kalaki ang Christmas tree. Galing din kalaki at karami. Ang regalo ko galing sa hinahanap ko kahit hanggang ngayon. Minsan, sabi ko, nasa kaya yung kasi totoong panaginip eh. Talagang God is really, really good talaga sa buhay ko. Talagang, Lord, walang imposible sa Panginoon. Talagang puso mo, ibibigay mo, surrender mo. Ano mang kasalanan niyang karamihan sa mata ng tao, wala kang kapatawaran. Pero sa Panginoon, may kapatawaran. Walang imposible. Kaya natin kaya. At release it. Physically, spiritually, papalitan ang puso mo nang nagaling sa Kanya. Sabi na God, binigyan kita ng kapangyarihan, anak. Pero sinayang ko, kaya binawi ko ulit. Pero ibabalik ko sa iyo, anak. I will use you, anak. Sabi ko, yes, Lord. Napakarami talaga ng ginawa ng Panginoon sa amin. Napakahaba. Ang iba nga, minsan naaalala ko. Minsan ang iba, talaga sabi ko, kinakausap ko minsan sa sarili ko, nakarating daw sa isang lugar na yun. Sabi ko, Lord, naranasan ko na sa langit mo, pinakita na nila sa akin ang kalangitan at naranasan ko na sa piling niya. Kaya sa mga kapwa ko, yun, mga lihim natin, tanging ang ganda. Kung di mo kaya i-confess sa pastora, sa counselor, sa mga kapwa natin yun, tanging ikaw ang makikipag-usap sa Lord, tanging si God. Hindi mo pa nabibigkas. Talagang kung puso mo, ibibigay mo ang puso mo. Si God kikilos at kikilos, nariringan lang siya sa tabi natin, hindi tayo papababayaan. Talagang alam niyo ba, hanggang ngayon natutulala pa ako eh. Hindi ako makapaniwala at sinarasin, parang panaginip na naman. Nakita ko yung physical ko eh, sa upuan na umalis yung yung ako umalis, Lord, natutulog ako. Tulog na ang tulog ko, napakahabang tulog. Si Sister P, nagitigis na Sister Giselle. Sabi nga, Sister Giselle, gumising ka, may gawain. Sabi ko, masarap panaginip po. Titingnan ko siya, matutulog na naman ulit ako. Kasi nanaginip ako na napakasarap eh. Nanaginip ako na talagang napakasarap na sa piling ng Panginoon. Nandun ako sa langit. Nandito ang Panginoon sa tabi ko, kung ano sinasabi niya, sinasabi ko, sabi, sige, right now, kahit talagang walang pinalagpas, sinabi ko yun, hanggang nasa langit na tayong lahat. Lahat kayo nakita ko, pero pagdating doon, hindi ko kilala yung mga pangalan yun. Bakit kaya gano'n? Talagang napakabuti ng Panginoon. Na tayo. Tapos sabi nga, talagang nakikita rin ng ganyang bar din namin na yung mga kuya ko. Pero sabi niya, Lord, lahat yan, manulumbalik. Amen! Ako nga, Lord, na talagang tumalikod, na ipapagamit na sa'yo. Gaano pa, anak sila, na talagang may salita ko ng puso nila. Kaya, sa totoo lang, mga brother and sister, hinang ko physically. Para talaga akong nagmula sa langit na talagang, hindi ko maramdaman kumain naman ako. Bakit ganito ang hihina ko? Parang pag natutulog ako, hindi ako makatulog. Naiisip ko lagi, nag-reflect sa akin, nangyari sa akin. Sabi ko, kailan kaya tumahalis sa alaala ko, hindi talagang maalis siya. Talagang lagi. Tapos minsan lumingit ako kasi full of joy ako eh. Amen. Hindi na ako masaya, pero galing doon, pagod ako sa pagalakap, pagod ako. Tapos talagang nakita ko kaliwanagan ng Panginoon sa buhay ko, nararanasan ko na yan, nararamdaman ko na, alam ko na may gagawin at may papagagawa sa akin ng Panginoon. Amen! Sa aking mga fellow Christian na yun, I'm encouraging to everyone na patuloy dahil sa Panginoon, ano man yan, problema man yan, family problema yan, love life man yan. Si God ang magiging solusyon ng lahat na yan at walang imposible sa Kanya. Kung tayo tinawag, huwag natin sayangin. Kasi sabi ni God, si God daw, pero may nagbibigay ng blessing, ng anointing. Kapag di mo ginagamit pala, binabawi ni God, binawi sa akin marami. Sabi ko nga pa talaga, dati pinakita sa akin niya sa lupa, yung anak ko, prayerful ka. Yung anak, nagtatambuhin ka. Anak,
nandun ka, nagsasayaw ka, di ba? Kaya talagang, Lord, alam ko, triple pa ni David, babalik sa akin ng God. Kaya, to God be the glory talaga sa buhay ko, sa buhay natin. Kaya ngayon kayo na nasa Panginoon, nakilala, wag na kayong bibitaw sa Panginoon dahil napakasarap sa birthday kayo. Amen. Kung kayo sa kanyang kalangitan, Lord, makakayo pa kayo. Ayoko na, Lord, mag-isip, Panginoon. Ayoko na, Lord, yung Panginoon, bumalik sa lahat. Sabi ng din, anak, babalik ka, pero bagong gisel ka. Gisel, pero bago ka, anak, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pagpapalain ko pati ang pamilya mo sa ika-apat na henerasyon na lahi mo pagpapalain.